Magandang araw mga mahal ko mag-aaral. Kamusta na kayo? Naritong muli si Teacher Alpha upang magturo sa inyo ng bagong aralin. Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa mabuting katangian ng isang pinuno. At kung nais mo matuto, simple lang ang gagawin, panoorin mo lamang ng buo ang ating video. Para sa ating MEL competency, naiisa-isa ang katangian ng mabuting pinuno. Naipapamalas ang kahalagahan ng mabuting paglilingkod ng mga namumuno sa pagsulong ng mga pangunahing hanapbuhay at pagtugon sa pangangailangan ng mga kasapi ng sariling komunidad. At bago natin simulan ang ating talakayan, may inihanda akong maikling gawain para sa inyo at subukin ang inyong kaalaman. Narito ang ating panuto para sa ating maikling gawain. Kulayan ng dilaw ang lapis kung nagpapakita ito ng tama at pula naman kung hindi. Handa na ba kayo mga bata? Ginagamit ang posisyon para sa pansariling pakinabang. Kulayan ng dilaw kung tama at pula naman kung mali. Pangalawa, pinangungunahan ang pagsunod sa mga batas at babala. Tama o mali, dilaw o pula. Pangatlo, nakikinig sa mga hinaing ng mga mamamayan at gumagawa ng solusyon sa problema. Tama o mali? Pang-apat, inuuna ang kapakanan ng kanyang nasasakupan. Tama, dilaw o pula, mali. Ginagasta ang pondo ng bayan para makalibot at bumili ng pansariling bagay. Tama o mali? Ngayon ay tuklasin naman natin kung tama ba o hindi ang inyong mga sagot. Makinig mabuti. Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa katangian ng mabuting pinuno. Alam nyo ba mga bata na ang pamumuno ay pambihirang karapatan at mahalagang katungkulan? Ang pinuno ang nangunguna at nangangasiwa sa gawaing itinakda ng isang pangkat, samahan o kalipunan ng mga tao. Siya ang leader, siya ang magsisilbing gabay at tagapanguna ng mga alituntunin ng isang pamayanan o isang samahan. Kung kaya't dapat na ang isang pinuno ay isang mabuting halimbawa sa kanyang mga kasama at nasasakupan. Alam nyo rin ba na ang kaunlaran at katahimikan ng isang komunidad ay nakabatay sa uri ng pinuno? Kapag responsable at disiplinado ang isang pinuno o leader, magiging maayos at maunlad ang isang pamayanan o komunidad. Ang mga pondo na nakalaan sa mga proyekto ay magagamit ng wasto at magiging kalmado at may tiwala ang mga mamamayan sa pinuno. Kung kaya't napakahalaga na magkaroon tayo ng mabuting namumuno sa ating komunidad. Kinakailangang magpapakita siya ng magandang halimbawa na maaaring tularan ng kanyang mga nasasakupan. Siyempre, hindi porkit ikaw ang leader ay napaka-bossy mo o ikaw na ang masusunod sa lahat. Unang-una, dapat ikaw ang manguna sa pagsunod sa mga batas at alituntunin sa inyong komunidad. Ang isang pinuno ay dapat na maging mabuting ehemplo sa lahat. Siya ay mabuting example. Hindi siya gumagawa ng mga hindi dapat na bagay. Matiwasay o masalimuot man ang nangyayari sa komunidad, ito ay nakasalalay sa uri ng pamamahala ng isang pinuno. Kailangan na maging matalino siya sa kanyang pagpapasya at patas sa lahat. Uunahin niya dapat ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan bago ang kanyang pansariling kapakanan at interes. Ang isang matiwasay o tahimik na lugar o ang magulong lugar ay nakabase sa kung papaano mamumuno ang isang pinuno o leader.
Ang isang pinuno o leader ay kailangang responsable at may disiplina sa sarili nang sa ganon ay sundin din siya ng kanyang mga nasasakupan. Kapag ang isang pinuno ay mabuti at maayos mamahala sa kanyang nasasakupan, magiging tahimik at matiwasay ang pamumuhay rito. At kabaliktaran naman, kung ang isang pinuno ay hindi responsable at pabaya sa kanyang tungkulin, magiging masalimuot at hindi maayos ang samahan o ang komunidad na kanyang pinamamahalaan. Narito ang mga katangian na dapat taglayin ng isang namumuno. Una narito ay ang pagiging responsable. Bilang isang pinuno, dapat alam niya kung ano ang kanyang pinasok, kung ano ang kanyang tungkulin. Kailangan gampanan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Pangalawa, may disiplina sa sarili. Ang isang epektibo at mabuting pinuno ay responsable, madisiplina, walang bisyo, upang siya ay tularan ng kanyang nasasakupan at may paggalang sa lahat. Ang sabi nga, ang paggalang ay hindi hinihingi, kung hindi ito ay ibinibigay ng mga taong nakapaligid sa atin. Isa pang katangian ay naninindigan sa katotohanan, huwaran at modelo sa kapwa. Ang isang pinuno ay dapat na may maayos at patas na pagpapasya sa kanyang mga nasasakupan, para kung dumating man ang mga panahon na haharap ang kanilang komunidad o samahan ng isang suliranin o problema, ay maayos at naninindigan siya sa katotohanan. Patas siyang magpapasya at walang papanigan kahit sino man. Dapat na may paninindigan siya sa katotohanan, kung kaya't dapat siyang maging tapat sa kanyang mga nasasakupan. Ang isang huwaran at modelong pinuno ay siyang gumagawa ng mga bagay na maaaring tularang mabuti ng kanyang mga nasasakupan. Hindi yung siya ang nangunguna sa bisyo, siya ang nangunguna sa kaguluhan. Hindi dapat ito tinataglay ng isang pinuno. Ang isang pinuno ay dapat na humble, walang yabang. Bagkus, siya ang nangunguna sa mga mabubuting gawa upang nang sa ganon mapanatili ang katahimikan sa kanilang pamayanan. Isa pa sa mabuting katangian ng isang mabuting pinuno ay inuuna ang kapakanan ng mamamayan. Hindi porket siya ang leader ay lahat ng pabor ang kukuhanin niya sa ng kanyang pamilya. Bagkus uunahin niya ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan, tapat at mapagkakatiwalaan. Alam naman natin na sa isang samahan ay laging mayroong pondo. Kailangan na gamitin ito sa maayos, malinis na kaparaanan. Ibigay ang para sa mga mamamayan at iwasan ang pangungurakot. Kailangan nating unahin ang kapakanan ng ating mamamayan sapagkat tayo ang siyang leader nila na dapat nilang tularan. Hindi tayo dapat ang nangunguna sa paggawa ng mga katiwalian. Nagsisimula ang disiplina sa ating mga sarili. Kapag disiplinado ang pinuno, magkakaroon tayo ng mga disiplinadong mamamayan, mga tapat at mapagkakatiwalaan, walang korupsyon. May puso sa mga nangangailangan. Ang isang pinuno ay dapat na mapagmahal at mapagbigay sa kanyang nasasakupan. Pera ba lagi ang usapan? Hindi. Hindi sa lahat ng bagay ay pera ang ating pag-uusapan. Maaaring itong simpleng pagtulong kapag halimbawang may sakit, paghahatid sa kanila sa ospital, pagbibigay ng mga suporta sa pamamagitan ng pagpapayo kung saan sila lalapit kapag mayroong mga kailangang medikal. Ito ay halimbawa ng pagiging mapagmahal sa mga nasasakupan. Walang kinikilingan, dapat na maging patas ang isang pinuno sa kanyang pagdidesisyon. Kakilala man niya to o kapamilya. Kapag mali, mali. Walang masama kung ituwid natin ang kanilang mga pagkakamali. Ang taong kumakampi sa mabuti ay isang mabuting tao at isang mabuting leader at pinuno. Kung kayang dapat na maging pantay at walang kinikilingan ang palaging pagpapasya at pabor sa mga mamamayan para sa ikauunlad ng kanilang pamayanan. Kinakailangan din ng isang mabuting pinuno ay mapagkumbaba. Hindi kailangan ng mayabang bilang isang pinuno.
Hindi kailangan na magbubuhat palagi ng bangko at ipagmamayabang ang mga proyektong kanyang nagagawa sapagkat ito naman ay pera ng taong bayan. Kailangan na ang isang pinuno ay mapagkumbaba at hindi mayabang. Nangunguna sa pagsulong ng kapayapaan. Siya ang dapat na nangunguna sa peace and order sa kanilang barangay. Kailangan na siya ay responsable at tahimik na mamamayan. Maayos na mamamayan na sumusunod sa batas. Hindi yung siya ang nangunguna sa paglalasing, sa pagbibisyo, sa paggawa ng hindi maganda. Ang isang pinuno ay dapat na maging mapagkumbaba at maging huwaran sa lahat. Magiging maayos at mabuti ang pamumuno ng isang pinuno kung tataglayin niya ang mga katangiang ibinahagi ko sa inyo. Hayan at natapos na ang ating aralin. Upang masukat kung natuto kayo sa ating discussion, mayroon akong inihandang pagsusulit para sa inyo. Narito ang panuto. Kulayan ng pula ang puso kung nagpapakita ng mabuting katangian ng isang pinuno. Handa na ba kayo mga bata? Simulan na natin. Unang puso, responsable. Pangalawang puso, mayabang. Pangatlong puso, mabuting halimbawa sa iba. Pang-apat na puso, kurakot. At pang-limang puso, tapat sa tungkulin. Nasagot mo ba ng tama ang ating mga gawain? Kung oo, magaling mga bata, palakpakan ang inyong mga sarili. Ngayon ay isaisip naman natin ang ating napag-aralan sa araw na ito. Narito ang mga takatangian na dapat taglayin ng isang namumuno. Responsable, may disiplina sa sarili, naninindigan sa katotohanan, huwaran at modelo sa kapwa. Inuuna ang kapakanan ng mamamayan. Tapat at mapagkakatiwalaan. May puso sa nangangailangan. Ilan lamang yan sa mga katangian na dapat taglayin ng isang mabuting pinuno. Walang kinikilingan. Mapagkumbaba. Nangunguna sa pagsulong ng kapayapaan. Base sa mga katangiang aking nabanggit, ganito rin ba ang namumuno sa inyong komunidad o sa inyong pamayanan? Kung oo, magaling, mabuting pinuno ang nangunguna sa inyong pamayanan at komunidad. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat mga bata! Para sa karagdagang mga detalye at impormasyon, isubscribe nyo ako sa aking YouTube channel. I-type lamang ang Team Rowan TV. Maaari nyo rin akong i-follow sa aking Facebook at sa aking TikTok. Type lamang ang Teacher Ann Alfaro. Hanggang dito na lamang, hanggang sa mga susunod nating aralin. Paalam muna, bye-bye!